Simula bukas, pagmumultahin na ang mga lalabag sa mga bagong traffic regulations sa C5 Road. Yan po ang one-truck lane policy at ang pagsasara sa 7 U-turn slots. May ulat on the spot si Rida Reyes. Rida. Yes, Marie, so far so good pa naman ang sitwasyon na ng trapiko dito sa kahabaan ng C5. Yan ay sa kabila pa rin ng isinasagawang test run ng MMDA sa kanilang one-truck lane policy. Bukas pa, Maris, ang full implementation ng bagong patakaran kung saan sa second innermost lane na lang ng C5 maaaring bumiyahe ang mga truck. Sakop nito ang window hours na itinalaga para sa mga truck mula 10 a.m. hanggang 5 p.m. at 10 p.m. hanggang 6 a.m. mula Lunes hanggang Sabado at buong araw tuwing Linggo at pati yung mga araw ng holidays. Bukod sa one-truck lane policy, isinarado na rin simula pa kahapon ang 7 U-turn slots sa kahabaan ng C5 maliban sa 2 U-turn slots sa ilalim ng mga flyover. Kung kahapon, Maris, medyo nagkakalituhan pang mga motorista, ngayon kapansin-pansin na mas manageable na ang daloy ng mga sasakyan maliban na lamang sa ilang truck na napapadaan pa rin doon sa maling lane. Agad naman silang pinagsasabihan ng mga MMDA enforcer dito dahil simula bukas ay ang hindi makakasunod ay sa patakarang ito ay pagmumultahin na raw. Ayon naman sa ilang truckers na nakausap natin, Maris, handa silang sumunod sa patakarang ito pero sana raw ay mabigyan sila kahit ng 2 lanes man lang para mas madaling makausad ang mga truck na bumabiyahe sa C5. At bagamat sa buong magdamag, Marisa, ay naging maluwag ang daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng C5, ang sabi sa atin kanina ni MMDA Chairman Francis Tolentino, bukas daw, araw ng Lunes, simula ng workweek, Maris, dyan daw magkakaalaman kung ano nga ba ang tunay na magiging epekto ng mga patakarang ito sa daloy ng trapiko sa kahabaan ng C5. At yan muna ang pinaka-latest mula rito sa Quezon City. Maris. So Rida, tomorrow hindi na siguro tayo aasa sa mga dahilan ng ilang mga motorista na hindi sila aware sa ganitong patakaran o regulasyon ng ating mga otoridad. Dapat lang, Maris, yan ang expectation ng MMDA. Kaya sila nagsagawa ng 2-day test run para naman ma-familiarize na. Pero aminado naman kasi si MMDA Chairman Francis Tolentino na hindi rin naman ganyang kadali yung familiarization. Pero ito naman daw ay ating responsibilidad din. At matagal na rin naman daw nilang pinag-aralan at inabisuhan yung lahat ng mga parties concerned tungkol dito. At ito naman daw ay for the general welfare ng lahat ng mga motorista. Maris. At dahil, Rida, sinabi mo na mismong si MMDA Chairman na rin ang nag-a-admit na hindi ganun kabilis yung familiarization. Meron ba silang kumbaga leeway na ibibigay sa mga first offenders? Unfortunately, Marie, stricto sila pagdating dyan dahil simula ngayon lang, hanggang ngayong araw lang, hanggang mamayang 12 midnight na lamang yung kanilang ibibigay na leeway kung saan ang mga magbabiolate ay wala pa rin na ipapato na violation na 2,000 pesos na penalty para dyan sa offense na yan. Pero simula raw bukas, sigurado raw na kailangan na talaga silang magbigay ng penalty sa kung sino man ang lalabas, Maris. Alright, maraming salamat, Rida Reyes.